Koreanong si Diwata ay viral na naman ngayon dahil inaresto daw at kinulong ng walang dahilan. Nagnegosyo ako ng Paris. Dahil sa negosyo ko, makukulong ka na lang. Hindi man ako nakatanggap ng subpina na may warrant na agad. At paano ang dating sobrang sikat na Diwata Pares Overload ay nagsara na lahat ng branches So lahat yon ay wala na. Sarado na yon lahat. at nalugi pa ng more than 312,000 pesos. Plus yung utang nyo sa Quezon City branch, ako pa nagbayad ng 312,000. At paanong kahit sa lahat ng nangyari, nagkaroon pa rin siya ng lakas ng loob na magsimula ulit. Ito na po ang ating pinagkakaabalahan ngayon. At wala po tayo dapat ikahiya. Watch this video dahil baka may matutunan ka bilang isang business owner or isang taong may pinagdadaanan din sa buhay. So nakulong na ako, sorry na lang, ganun-ganun na lang. Masakit para sa akin. Ang laki ng pera na to. Biktima ako dito. Napaka-unfair kasi wala naman akong ginagawang masama. Yo, what's up? My name is Real Talk Darbs. Today, pag-uusapan natin another viral story na naman ni Diwata. Dating sikat na pares vendor noong pandemic pero ngayon, nagsara lahat ng branches ng kanyang parisan at recently, nakulong pa. At papaanong nangyari na mula sa pagiging trending street vendor na pinipilahan ng mga celebrities at vloggers ay napunta siya sa scam issues at pagkakakulong at ngayon isa na lang construction worker at nagtitinda ng chichirya sa kalsada. Totoo bang may mga taong sinasamantala ang pangalan niya habang siya mismo wala halos natanggap sa business na itinayo niya? At saan niya ba kumukuha ng lakas si Diwata na kahit ilang beses siyang bumagsak, pilit na tumatayo pa rin at lumalaban? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. Diwata, birthday ko ngayon. Tukaki naman. Lipas din yan, kuya. First, let me give you a brief context. Sa mga hindi nakakaalam, si Deo Harito Balbuena or mas kilala bilang Diwata. Ako po si Diwata, ang may-ari po ng Paris Overload. Ang baklang dating binugbog pero ngayon dinudumog. Ay isang business owner na sumikat on social media during the pandemic dahil sa viral niyang Diwata Pares Overload. Man ko na ang Pares Overload ni Diwata. Kaya naman pala pinipilahan. Mura na, masarap pa. Matatandaan na noong kasagsagan ng kasikatan niya, may mga lumalapit na mga investors at franchise partner na nag-o-offer na gawing nationwide ang brand ng kanyang pares. But what really happened was, wala siyang natanggap na franchise fees. Yung franchising fee na pinag-usapan namin, wala akong natanggap doon. May mga branch na nagsara, Laging viral yung mga parisan natin na mga nagbukas na malalaki. So lahat yon ay wala na. Sarado na yon lahat. at may mga utang na siya pang nagbayad, kabilang na ang 312,000 na rent liability. Yung utang nyo sa Quezon City branch, ako pa nagbayad ng 312,000. Samantala kayo ang magbabayad dapat, no? Now going back to the issue, last February 4 ay nagpost ng video si Diwata na kung saan kinikwento niya na bigla na lang daw siyang inaresto nang wala man lang pasabi. Hindi man ako nakatanggap ng subpina na may warrant na agad. Sa isang interview, sinabi niya, Nagulat ako. Sabi ko, bakit ako may warrant? Wala naman akong ginagawang masama. kasabay nito, nagsara ang mga branches ng kanyang parisan at tuluyan ng nalugi ang negosyo niya which he declared bankrupt. Dahil sa nangyaring pagkakakulong, napilitan siyang umutang sa kanyang abogado. At makikita sa isang post ngayon na nagtitinda na lang siya gamit ang maliit na cart na nagbebenta ng sigarilyo, chips at soft drinks sa kalsada. So what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Especially if you're a business owner. Number 1, your name is your most valuable asset. Protect it like it's your life depends on it. Si Diwata did not lose her business because she was incompetent. Maybe part of it was. But she completely lost it because she trusted the wrong people with the wrong thing, her name. Yung brand na pinagpaguran niya, yung Diwata Pares Overload na pinalaki ng kanyang sariling kamay, ginamit ng iba para kumita. At siya pa yung nagbayad ng utang. Siya pa yung nakulong. People call this being naive. Being good is not enough. You have to be good and sharp. Your reputation took years to build. It takes one bad partnership to burn it down. Lesson number 2, virality is not a business model. Sumikat si Diwata dahil sa authenticity. Yung relatable, sobrang hardworking na vendor na
pinili ng mga tao. But the moment it scaled at biglang lumaki, parang nawala yung pinaka-importanting bagay na nagpasikat sa kanya. The boring, the unglamorous, the behind-the-scene work na nagpapalaki at nagme-maintain sa isang negosyo. And this is what I want to always warn people about. Attention only gets you in the door. Pero yung systems, yung compliance, yung proper contracts, yan yung magpapanatili sa iyo sa mundo ng business. Madaling maging sikat, pero mahirap maging sustainable. The spotlight shows who you are when everything is working. The paperwork, the boring stuff, shows you who you are when nobody is watching. And lesson number 3, the size of your comeback is irrelevant. The fact that you came back is everything. Ito yung part ng story ni Diwata na hindi enough na napag-uusapan. Nalugi siya ng 312,000. Nakulong. Nawala yung business. And ngayon, pilit lumalaban. Nagtitinda ng chichirya sa kalsada sa maliit na cart. Sa mata ng mundo, mukhang kabiguan yon. Mukhang nawala sa kanyang lahat. Pero sa mata ng isang tunay na entrepreneur, that cart is not a step backward. That cart is a proof that she refused to stay down. Hindi lahat ng restart ay dramatic. Hindi lahat ng comeback ay dapat may confetti at may applause. Minsan, ang pinakamatapang na desisyon ay yung bumalik ka sa simula. Tahimik, walang camera, walang hype, at magsimula ulit kahit alam mong mababash ka. And the most underrated form of courage, starting small again after you've been big. Real talk. Si Diwata started with nothing but a cart and a dream. Naging sikat, naging inspirasyon ng marami. Tapos, nawala lahat. Ngayon, bumalik siya sa cart. The world will call that failure. But for anyone who understands what real grit looks like, that cart is not the end of the story. That's where real character shows up. Kasi hindi mo malalaman kung gaano ka kalakas hanggang wala ka ng choice kundi maging malakas. So the question is, hindi dahil bakit siya bumagsak. The question is, kapag nawala ba sa iyo yung lahat, yung business mo, yung pera, yung pangalan, do you have the courage para bumalik at magsimula ulit? Kahit sa maliit lang na pagsisimula, kahit walang nakakakita. Kasi for me, yun yung tunay na measure ng isang character ng tao. Not the highlight, not the viral moment. Yung decision mo sa pinakamahirap na parte ng buhay mo and how you made sure how to go through with it. Remember this, the loss is not either when you fall. The real loss is if you refuse to stand back up after you did. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Laban lang sa buhay, Diwata, andyan si God. Through the fire. Alam mo naman ako. Mayroon akong pangkabuhayan para tuloy pa rin ang buhay. Laban lang ng laban. Pagkat